Nagpanik si Yuki dahil napagtanto niyang ini-encourage niya mismo ang karibal niya sa pag-ibig. Sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na hindi naman basta-basta tatanggapin ni Cecilia si Raven, pero naging magkakagrupo rin sila noon kaya lalo siyang nalilito kung ano ang dapat isipin. Sa gitna ng pagkalito ay nagsimula siyang mag-isip ng mga eksena sa kanyang isip. Ini-imagine niya si Cecilia na nakikipaglaban sa isang demonyo at nang mapagod at bumagsak ito, biglang lumitaw si Raven para saluhin siya at sabihin siya ang magprotekta sa kanya. Habang pinahihirapan ni Yuki ang sarili sa kanyang mga iniisip ay bumalik si Raven na mukhang bagsak ang loob. Tinanong siya ni Yuki kung ano ang nangyari pero humingi lang ng paumanhin si Raven at umalis. Maya-maya ay bumalik si Yuki para bisitahin si Cecilia kaso hindi siya pinapasok ni Sofia dahil dumalaw na raw siya kanina. Malamig niyang binanggit na natulog na si Cecilia at bumalik na lang siya sa ibang araw at tinanong ni Yuki kung nasaan si Raven. Ikinwento ni Sofia na dumaan ito para makita si Hapkins at doon nalaman na kay Hapkins pala siya nagkumpisal ng damdamin. Pagkatapos nito ay pumunta si Yuki kay Happy at tinanong siya ni Happy kung dumalaw ba ang isang lalaking may pulang buhok. Binanggit ni Yuki na kaibigan niya iyon at gusto lang niyang malaman kung sinabi ba nitong gusto siya. Kinumpirma ni Happy na oo pero tinanggihan niya ito at iginiit na imposible at masakit pa iyon para kay Yuki. Iniisip niyang normal lang na hindi magustuhan si Raven pero sinabi ni Happy na hindi iyon ang dahilan. Tinanong ni Yuki kung ano ang ibig sabihin ng imposible at kung paano sila nagkakilala, ngunit umalis si Happy habang paulit-ulit lang sinasabi na imposible at kalaunan. Kinausap ni Yuki ang dalawa niyang kaibigan para ikwento ang chismis tungkol kina Raven at Hapkins. Naalala ni Shik si Raven bilang isang tao na palaging natatalo ni Happy, samantala ay tinanong ni Duke si Yuki kung bakit niya hinayaan na masyadong mapalapit ang isang tao kay Happy, dahil duda siya na ikatutuwa ni Happy na may tao na umamin ng damdamin. Ipinaliwanag niya na likas na kaakit-akit ang mga harpy kaya't maraming tao ang kumukuha sa kanila para sa kanilang mga balahibo. Ikinwento rin niya na sumali siya sa hukbong demonyo matapos niyang mailigtas si Happy noon. Hindi sang-ayon si Shik na galit si Happy sa lahat ng tao dahil may mga mabuti naman at dagdag pa. Naging kasambahay si Happy dahil nagustuhan siya ng mga tao sa mansyon. Sumang-ayon si Yuki at sinabing alam din naman ni Happy na hindi masamang tao si Raven kaya't wala nang magawa si Duke kundi magtiwala. Kinabukasan ay pumunta si Yuki sa guild pero hindi niya nakita si Kraman. Nakilala siya ng ibang receptionist bilang lalaking laging binabanggit ng Vice Master at nagulat si Yuki subalit sinabi ng babae na naiintindihan niya ang reaksyon niya, nang tanungin ni Yuki kung nasaan si Kraman at pabulong nitong binanggit na nasa ospital siya. Kalaunan ay binisita ni Yuki ang Vice Master at nagulat si Kraman nang makita siya at tinanong kung bakit siya nandoon. Ikinwento ni Kraman na nagalit ang kanyang asawa at anibersaryo raw nila noong isang araw at naghahanap siya ng regalo. Pero hindi siya makapili. Umabot siya ng buong araw kakaisip hanggang sa pinalabas siya ng tindahan ng walang nabili, dahil dito ay nakauwi siyang gabi na inakala ng asawa niyang nakalimutan niya ang anibersaryo, at iyon ang dahilan kung bakit siya napuruhan. Doon naintindihan ni Yuki kung bakit ayaw itong sabihin ng malakas ng receptionist at inisip niya na tiyak na napakalakas ng asawa nito. Kinumpirma ni Kraman na isa itong A-rank adventurer at kapareho ng ranggo niya. Marami silang natapos na misyon bilang mag-asawa at tinawag silang Invincible Indifferent Duo na ipinagmamalaki niya. Magpapagaling sana si Yuki sa mga sugat niya pero tumanggi ang matanda at iginiit na gusto niyang ang asawa niya ang mag-alaga sa kanya hanggang gumaling siya. Sakto namang dumating ang mismong asawa at doon nalaman ni Yuki na si Sofia pala iyon at nabigla siya. Habang biglang nagbago ang ugali ng lalaki at masayang tinawag si Sofia na mahal, naiinis si Sofia at agad siyang tinapakan sa ulo gamit ang takong at sabay sigaw na huwag siyang tawaging ganoon. Ngumiti lang siya nang may tagumpay dahil nakasilip siya sa ilalim ng palda ni Sofia. Sinabi ni Sofia na wala lang iyon sa kanya at tinanong ni Yuki kung sigurado ba siya at sumagot si Sofia na oo at mag-asawa naman sila. Pagkatapos nito ay nagpasalamat si Sofia kay Yuki sa pagdalaw at sinabi ng bida na wala lang iyon. Pero sinamantala niya ang pagkakataon at tinanong kung kumusta na si Cecilia at sumagot si Sofia na wala na itong lagnat at mas maayos na ang pakiramdam, pero lumabas ito para mag-asikaso ng ilang gawain at bahagyang nalungkot si Yuki. Pagkatapos ay tinanong niya kung importante ba talaga ang mga regalo para sa mga babae. Agad inisip ni Sofia na may ikinwento ang asawa niya at napansin iyon ni Yuki at para mailigtas ang kawawang lalaki,
Nilinaw niyang hindi ganoon pero gusto lang talaga niyang gumawa ng isang bagay na makakapagpasaya kay Cecilia. Sinabi ni Sofia na kung gagawin niya iyon mula sa puso at siguradong pahahalagahan iyon ni Cecilia, natuwa si Yoki at nagpasalamat sa kaumalis at habang naglalakad sa lungsod, iniisip ni Yoki ang buhay na may asawa kasama si Cecilia. Namula siya at nagtanong sa sarili kung bakit niya iniisip ang ganoon at pagkatapos ay dumating siya sa tirahan ng mga kabalyero. Pumasok siya sa silid ni Raven at nakita itong nakahiga sa kama parang wala nang gana mabuhay at tinanong niya kung ayos lang ito, pero walang sagot kaya binanggit niya ang pangalang Hopkins. Agad nag-react si Raven at tinanong kung paano niya alam ang pangalang iyon, ipinahayag ni Yoki na matagal na niyang kilala si Hopkins at gusto niyang tumulong, hiniling niyang ikwento ni Raven ang nangyari sa kanilang dalawa. Ikinwento ni Raven na nagsimula ang lahat noong mag-isa siyang nagpapatrol, may mga masasamang loob na nang-aasar kay Hopkins sa isang eskinita kaya't nakialam siya at natalo ang isa at nang makita ng iba na kabalyero siya, umatras ang mga ito. Paalis na sana si Raven pero pinahinto siya ni Hopkins at nagpasalamat. Sinabi ni Raven na ginagawa lang niya ang tungkulin niya at habang paalis siya ay narinig niya ang boses ni Hopkins at nahihiya na sana siyang umalis, pero binanggit ni Hopkins na maganda ang boses niya. Akala ni Raven ay kalokohan iyon pero inulit ni Hopkins at ipinaalam na naiinggit pa siya at pagkatapos ay nagpaalam ito. Pagbalik sa kasalukuyan ay sinabi ni Raven na pamilyar sa kanya ang uniforme ni Yoki, doon naintindihan ni Yoki kung bakit kay Cecilia siya pumunta. Tinanong ni Raven kung kilala rin ba niya si Cecilia at sumagot si Yoki na oo at ikinwento ang sarili niyang karanasan. Namangha si Raven sa determinasyon ni Yoki at lalo siyang nalungkot dahil hindi siya kasing tapang nito. Hiniling ni Yoki na huwag niyang isipin iyon. Ipinaliwanag ni Yoki na may hirap si Hopkins sa pakikitungo sa mga lalaki dahil sa mga trauma sa nakaraan, naunawaan ni Raven na kaya siya tinanggihan ay dahil masyadong biglaan ang pag-amin niya at kahit may pag-alinlangan si Yoki, binanggit niyang maaga pa para sumuko. Hinikayat niya si Raven na magpatuloy at niyaya siyang lumabas para magpahangin. Pumunta sila sa isang tindahan kung saan maraming magkasintahan ang namimili at tinanong ni Raven kung hindi ba sila magiging kakaiba sa paningin ng iba, pero wala lang iyon kay Yoki. Nakita niya na nandoon pa rin ang regalo na para kay Cecilia kaya't binili niya ito, umaasang magugustuhan niya at napansin niya si Raven na namimili ng regalo para kay Hopkins, itinuro niya ang isang palamuting hugis bulaklak at iniisip na babagay iyon kay Hopkins. Gusto itong bilhin ni Raven pero nag-alala siya na baka matakot si Hopkins sa regalo na galing sa isang lalaking halos hindi pa niya kilala. Ipinaliwanag ni Yoki na parang expert sa pag-ibig na kung mula sa puso ang regalo, siguradong pahahalagahan iyon. Hindi lubos na naniwala si Raven pero sigurado siyang magugustuhan ni Hopkins ang disenyo, kaya binili niya ito at para hindi magsalita na isinulat niya sa papel na bibilhin niya iyon. Biglang dumating si Mikana at nakilala sina Raven at Yoki bilang kasama ni Cecilia at tinukso niya sila sa pagpunta sa ganitong lugar. Binanggit ni Yoki na bumibili sila ng regalo para sa mga mahal nila kahit ayaw sana ni Raven na malaman iyon at dahil dito, nakumpirma ni Mikana na may gusto si Yoki kay Cecilia at mas lalo siyang nagulat kay Raven. Dahil hindi sumagot si Raven ay inisip ni Mikana na kasalanan niya iyon dahil tinawanan niya si Raven noong una silang nagkita. Napansin nilang nakatingin sa kanila ang buong tindahan kaya't niyaya sila ni Mikana na mag-usap sa ibang lugar, tatanggi sana si Yoki pero hiniling ni Raven na sumama sila. Dumating sila sa isang kainan pero imbes na mag-usap ay kumain na lang sina Yoki at Raven para hindi magsalita pa, ngunit sinabi ni Mikana na may alam siyang impormasyon tungkol kay Cecilia, at iyon ang tuluyang nakahikayat kay Yoki na makinig. Tinanong ni Mikana kung hanggang saan na ang narating niya kay Cecilia at sinabi ni Yoki na wala pa silang relasyon at marami pang nagpo-propose kay Cecilia, kabilang na ang bayani at alam ni Mikana na tinanggihan na ang bayani dahil palagi niya raw pinaiinis si Cecilia at nakialam kapag nagpapalit ng damit at naliligo, at laging napapalibutan ng mga babae. Binalaan niya si Yoki na mapanganib gagalitin si Cecilia kaya't kailangan niyang mag-ingat. Pagkatapos nito ay napunta ang usapan kay Raven at ayaw sana ni Yoki na makialam si Mikana sa usaping pag-ibig niya, pero gusto rin itong tumulong. Wala rin kasi siyang mapagsabihan ng mga ganitong bagay, napansin ni Raven na kailangan din ni Mikana ng tulong at binanggit niyang magaling magpayo si Yoki kaya't ikinwento ni Mikana na galit si Yuga sa kanya dahil sa isang bagay na alam din ni Raven.
Pinapangakoan niya si Yuki na hindi ito sasabihin kahit kanino at ikinwento niya na maraming beses silang natalo sa kastilyo ng Demon King. Alam na ito ni Yuki kaya hindi niya alam ang magiging reaksyon at ipinaliwanag ni Mikana na sa tuwing natatalo sila, ginagamot lang sila at itinatapon sa pinakamalapit na bayan. Kaso nagsisinungaling sila sa bayan at sinasabing bumalik lang sila para maghanda at ipagtanggol ang dangal ng bayani, hanggang sa maubos ang yaman ng bayan at pagkatapos nito ay iminungkahi ng demonyo na iwan na lang si Cecilia, at si Mikana mismo ang pumayag at kinausap ang iba para tanggapin ang kasunduan. Ngayon ay pakiramdam niya ay hinding-hindi siya mapapatawad ni Yuga dahil sa malupit na desisyong iyon, kahit hindi ito sinasabi ni Yuga at masaya ang kilos nito at ramdam pa rin niya. Tinanong niya si Yuki kung kinamumuhian din ba siya dahil halos ikakamatay ng minamahal niyang pari ang nangyari. Hiniling ni Raven kay Yuki na huwag sisihin si Mikana dahil may kasalanan din siya dahil sa hindi siya nagsalita noon, si Yuki naman ay iniisip na siya ang may kasalanan ng lahat dahil naghiwalay ang grupo ng bayani dahil sa kanya. Tinanong ni Yuki kung nasabi na ba nila kay Cecilia ang tunay nilang nararamdaman at sumagot si Mikana na hindi. Dahil sa tingin niya ay hindi tama na sabihin na isinakripisyo nila si Cecilia para protektahan ang dangal ni Yuga dahil mahal niya ito. Tinanong ni Yuki kung mamumuhay ba siya na may ganitong bigat sa loob, pinayuhan niya si Mikana na pag-isipan pang mabuti ang lahat at sumang-ayon si Mikana, nagpasalamat sa payo at nagpaalam sa kanila. Matapos marinig iyon ay iginiit ni Raven na ayaw rin niyang magtapos ang lahat ng ganoon, kaya't pinuntahan nila si Hopkins at pagdating sa tirahan ng pamilya ni Cecilia ay nakita nila si Duke sa hardin, ipinakilala sana ni Yuki si Raven pero nakilala siya ni Duke bilang lalaking umamin kay Hopkins. Naging defensive si Duke at tinanong kung bakit siya nandoon kung gusto ba niyang ma-reject ulit, hiniling ni Yuki na kumalma si Duke at humingi ng paumanhin para kay Raven at ipinaliwanag niyang kaibigan ni Hopkins si Duke kaya nag-aalala lang ito. Tinanong ni Duke si Raven kung ano ang pakay niya at ipinaliwanag na hindi niya hahayaang may masama na balak ang lalapit kay Hopkins, nanahimik si Raven na lalo pang ikinainis ni Duke at ipinabatid nitong umalis na lang siya, dahil hindi siya magtitiwala sa mahina tulad niya. Magsasalita na sana si Yuki pero pinigilan siya ni Raven at sa wakas, naging tapat si Raven at giit niyang wala siyang alam tungkol kay Hopkins at hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman kapag nakikita niya ito. Sinabi ni Duke na normal lang sabihin na protektahan niya ito o pasasayahin. Sumagot si Raven na hindi iyon ang mga salitang kaya niyang sabihin at sakto namang nakita nila si Hopkins na may kausap, nainip si Duke at binanggit kay Raven na sabihin na lang ang sarili niyang salita at nag-ipon ng lakas ng loob si Raven. Lumapit siya at humingi ng paumanhin sa nangyari noon at naglabas ng munting regalo, hiniling niyang tanggapin iyon at payagan siyang maging kaibigan at namula si Hopkins. Tinanggap ang regalo at iginiit na kung magkaibigan lang ay ayos na ayos iyon sa kanya at natuwa si Raven at nagpasalamat.